Hello? Hello, hello. Hello, okey na ba? Hello, meron tayong re-react-an ngayon ano. Actually na-react-an ko na 'tong ano, na-react-an ko na 'tong video na 'to. Pero nagre-request yung iba na i-revisit ko dahil napalabas siya sa KMJS. May scene daw na paulit-ulit yung pagbukas ng drawer. 'Di ba ang ano ko, ang tingin ko dun sa unang reaction ko dito ay ito ay ano, staged or ito ay ano lamang, ginawa lamang. Kumbaga gimmick lang nila. Ano ba ang ibang term ng staged? Gawa-gawa lamang, scripted gano'n. Still gano'n pa rin ang tingin ko. Pero panoorin natin ano, for the sake of argument. Panoorin natin yung sa KMJS. So ito 'yon. Inuulit ko hindi ko pwedeng i-full screen 'to kasi ika-copyright ako ng KMJS. 'Di ba? Pinapayagan naman nila ako react-an kaya lang yung revenue ng video sa kanila mapupunta. Ang masayang bonding o bakasyon ng magkakaibigan sa nirentahan nilang bahay bakasyonan, binulabog daw ng isang uninvited guest. Madalas ka bang mag-staycation? Pero paano kung ang iyong nirentahan sa halip na ma-relax ka, mas stress ka pa dahil merong kababalaghan? Ano sa Baguio? Gaya ng naranasan ng grupong ito. Nang isa raw sa mga drawer sa nirentahan nilang bahay bakasyonan, Which one is opening? Open! Open! Guys, stay away! Where's it's Marcus? Right here? Right here. No, the other one! kusa raw nagbukas kahit wala namang tao. See how hard to open that? Yeah. Went in the bathroom. Yeah. Can it push by itself? Get out of the way. Get out of the way. Ang lalaking ito parang hinamon pa ang anumang puwersa na nanggagambala nung mga oras na yon. Sinong gumagawa nito? Open it right now! Asan kayo? Nandito kayo? Englishin mo ba naman yung multo eh? Nangyari, dude. Marami tayo na eh! Kanina may nag-open. Kung kailan kampante na sila, tsaka sila nagulat sa mga sumunod na nangyari. Wala kang ilaw dyan? Ang drawer, kusa ngang bumukas. Tignan mo, nung bumalik si ate parang wala lang, no? Ito same pa rin yung opinion ko kasi. Nung bumukas yung, ano, yung drawer, bumalik si ate nang wala lang, isasara niya lang yun. Siguro feeling niya, tapos na yung palabas niya, pero meron pa pala. Meron pang hinanda si kuya. Nagbukas sarapa. Kasi yung pag ganun-ganun niya comedic Hindi siya yung, ano, ito pagbibigyan kong poltergeist ito, kasi limitado lang yung paramdam niya sa ganun-ganun lang ng drawer Pwedeng, dapat may tumatalsik na kutsara galing sa drawer or kung anong utensil, di ba? Hindi ako, sorry pero kung naniniwala kayo, go ahead. Kasi unang-una yung attitude ng mga nakaka-experience ng paranormal, tuwan-tuwa pa sila Tsaka just imagine yung bata nandoon pa, parang okay lang sa kanila na, di ba supposed to be traumatic yan kung totoo man yan yun lang yung sa akin, ano. Kaya inuulit ko, kung maniniwala kayo dyan, bahala kayo. Real life paranormal activity?
Instead na yung bata, may nakita akong bata kanina tamo ha. Nagbukas sarapa. May bata doon sa tabi, di ba? Instead na anuhin mo yun ito, sorry, hindi nyo pala nakita. Baka hindi nyo nakita yung bata sa corner Nagbukas sarapa. Di ba? May bata doon dito. Sa akin, kung tunay na paranormal yan, kaysa mag-video-video ka, uunahin mong protektahan yung bata, baka may ibang gawin yung multo Yun kasi mga sinisilip ko dito, hindi yung mismong pangyayari. Kasi yung mismong pangyayari, hindi ko naman may explain kung paano ginagawa yon. Ganito ang argument, no? Kung hindi ko may explain kung paano ginagawa yon, meaning totoo na ba? Paano yung mga magician? 'Di ba? May mga ginagawa din naman ng mga magician na hindi natin alam kung paano ine-explain, pero alam natin trickery lang ang ginagawa ng mga magician. Kasi wala naman totoong magic Tama ba ako? Wala naman totoong magic Yung mga sila David Blaine, kaya nga lumabas yung yung mask magician na nagbo-booking ng mga secrets. Kung hindi niya nga binuking yun, some of those tricks, hindi ko alam kung paano, kung paano nagagawa Parang ganito din dito, no? Tatanungin mo ako kung paano nila ginawa yan, yung ganyan. Hindi ko alam. So, meaning totoo ng multo yun? Dahil hindi ko alam kung paano ginagawa. Pero ang pinapansin ko kasi yung paligid. Unang-una, hindi sila natatakot. Parang nag-i-enjoy pa sila. Tapos yung mga bata, ngayon ang unang-una mo poprotektahan yung mga bata Paranormal yan, min Delikado yan Tapos hahayaan mo lang yung mga bata na palisaw-lisaw dyan sa Di ba? Tapos yung movement niya yung gumaganon-ganon pa. Yun lang ba yung kayang gawin ng multo? Napakalimitado naman ng multo na yan. Di ba pwede magbato-bato siya dyan ng mga kagamitan? Real Ang dami dyan, may nakapatong sa counter. Pwede niya ibato yan, pero nandun lang, limitado lang yung power niya sa drawer. Hindi, baka dating mahilig sa drawer yung multo, kaya yung trip niyang galawin. life paranormal activity. Ang gusto lang daw ni Riz noon, mag-bonding kasama ang kanyang pamilya at barkada. Just imagine mo marami sila dyan. Marami sila dyan Bakasyon kami mga once or twice a year. Kadalasan na nararentahan na kami mga cabin. Ang kakatwa nilang karanasan, nangyari raw sa ikalawang gabi nila sa bahay. Yung mga bata, doon na namin iniwan sa basement dahil nandun yung game room. Siguro mga Tandaan nyo ito ay kwento ni Kuya. 'Di ba? Kahit kailan hindi mo pwedeng panghawakan yung kwento. Unang-una, hindi naman natin ito kilala. Malay lang ba natin kung sinungaling to? Or malay ba natin, totoo naman talaga yun nangyari? Ito kasi yung ito kasi yung gusto kong maunawaan nyo. Yung ibang Pinoy kasi sa atin, pag kinwentuhan, sold out na agad Kaya pansin nyo, ang daming naluloko sa atin. Ako, ayokong iligtas yung sarili ko. Sometimes, no, lalo na kung halimbawa, yung nagkikwento kilala ko. 'Di ba? Or kilala kong personalidad. Not necessarily kilala ko ng personal, pero halimbawa, isang artista na iniidolo ko, nagkwento ng ganon, paniniwalaan na natin. 'Di ba? Ang dami na kasing insidente na hindi naman paranormal Maraming insidente na naniniwala tayo sa isang bagay na akala natin ito totoo. For example, 'di ba sila Bal Matubang? Maraming naniniwala doon sa love team nila. Hindi naman paranormal 'yun Pero malalaman natin hindi pala totoo 'yun. For the views pala 'yun. 'Di ba?
Eh ito, for the views ba ito? Hindi natin alam. Malay mo, yung sa outing nila yan, gusto lang nilang gumawa ng isang bagay. Hindi naman ang argument yan, hindi mayayaman kami, but ano naman ang habol namin kung kikita yan. Sometimes hindi kita yung habol eh. Yun bang may mag-viral lang na ginawa nyo? Yung fulfillment kasi nun, yun yung nakaka-addict. 'Di ba? Hindi naman dahil kikita ka doon sa ginawa mo. Kasi sometimes yun na nagiging dahilan eh. Bakit pa kami gagawa ng ganyan? Bakit pa na, 'di ba? Di naman namin hangad kumita. 'Di ba maraming dahilan. Hindi kaya yung ano nito, yung testimonya ni Kuya, take it with a grain of salt. 'Di ba? Syempre, for example yan may nangyari sa KMJS na debunk eh. Yun naman, yung taga Mindoro, I think yung parang bolang apoy ba yun, yung San Telmo, debunk na siya, pero pinaninindigan pa rin nung nakakuha ng video. Kasi may nangyayari kasi minsan kasubuan na eh. Kumbaga kailangan ilaban mo na yon na totoo talaga nangyari. Kesa Alas 12:30 ng Pero wait lang ha, malay mo, totoo din naman. Ang sinasabi ko lang, wag lang sumapat yung paniniwala natin base dun lang sa kwento. Kasi parang ang weak naman natin nun eh. Na basta kinwento lang, automatic kailangan paniwalaan na. Diba? gabi, umakyat yung isang anak ng kaibigan namin. Sinabi sa kanya na, Mommy, there's a ghost downstairs. Diba? Nagtatakutan pa sila eh. Wah! Na-capture ba sa yon? Sa video yon na sinabi ng bata na, Mommy, there's a ghost downstairs? Hindi eh, kwento na rin lang ni Kuya yun eh. Nagsimula ang video. Downstairs. Dito na tayo nagsimula. Yung ipapakita na nila yung palabas. Which one is open? Open! Guys, stay away! Away! Okay, everything. Oh, let me say. It's Marcus! Right here? Right here. No! Tamo ha. Magician ng galawan eh. Parang, kita nyo, wala to ha. Biglang gagalaw yan. Bakit kailangan tumiming ng multo sa ganon? Kung talagang gagalaw yan, kahit nagsasalita pa sila, gagalaw talaga yan. Para kasing anong nangyayari, magic show eh. Kita nyo ha, hindi siya gumagalaw ngayon, tapos ngayon, gagalaw, sige, pagalawin mo. Kuha nyo? Yung ibig ko sabihin. Right now. See how hard to open that? Tsaka isa pang puna ko dito, yung nagka-camera, iniiwasan niya yung nasa right side. Kailangan hindi makukuha yon. Dito lang siya sa hallway nagfo-focus or do sa edge lang ng drawer. Pero dito sa kabila, hindi niya pinapakita. Yeah. Will it post by itself? Go. Paghawak pa lang Tama, ha? ni Go! Ryan sa drawer, ay umaalog na. Nagshe-shake na siya. Hindi! Pag hawak niya, hindi pa umaalog eh. Diba? Hindi naman gumagalaw eh. Iniwan mo nga eh. Sinong gumagawa nito? Open it right now. Ngayon, Dude. Marami tayo na eh! Kanina may nag-open. Is it loose? No. Nakita mo. tinan mo, yung ginawa ni ate Tayo na eh! Kanina may nag-open. Is it loose? Diba? Tinatapik niya eh. Hindi ko nga nakukuha kung ano yung papel, bakit pumunta siya sa gitna at dinampot niya yung papel na yan. Tapos yung nagka-camera naman, vinidyohan din yan, iniiwas din yung camera. Loose? No. Nakita mo. Nakita ko. Open! Open! Wala bang ilaw dyan? Ano ba? Tamo, bumalik si ate parang wala lang. Tama. Tapos,
maglalakad si ate parang wala lang. Sasara niya lang. Hindi naman siya natatakot. Ngayon, pinipigilan niya kasi may palabas pa eh. Akala kasi neto ni ate, tapos na yung palabas. May gagawin pa pala. It was shaking. It was fucking shaking. Can we go? Open it! Ang hindi nakita sa video ay yung nasa babang mga cabinet, nagbukas din yan. Nung nakita ko yun, speechless ako. Maituturing nga ba itong legit na paranormal activity? Knowing KMJS, alam ko na kasi yung ano eh, behind the camera ng KMJS eh. Hindi ko naman sinasabi na may meke sila, no? Kasi parang ang target lang talaga nila, ano, gumawa ng interesting na video. Nung napasama ako dyan, hindi sila interesado dun sa ano, dun sa facts eh. Mas interesado sila dun sa ikaka-amaze ng tao. Upon checking dito using yung editing software natin, hindi siya edited. Hindi siya edited. Kung walang tao, baka may tali. Sa tinalian, possible kasi siya dun sa mga unang part na tinalian kasi nagbukas siya isang beses. Feeling ko dyan sa ilalim, may tao dyan sa ilalim. Feeling ko lang. Ayos ka dyan. Tinatak niya eh. So, kung may tali yan, ano yung may kita niya na eh. Halata namang may bata sa cabinet. Yung No, may feeling ko din. tao, isa sa possibility yon kasi pwedeng nasa ilalim siya nung Ako din, yun din ang tingin ko. malaking cabinet. Yung Kasi yung pag ganun ano eh. Kaduda-duda eh. likod ng cabinet ay kwarto na. Sa may ilalim naman, nung bumukas yung cabinet, pati yung drawers, nakita ko na walang tao sa Hindi. Nakita mo yun eh. Siyempre, kikwentuhin mo, walang tao. Hindi pwedeng relayan yung kwento mo kasi biased ka dun sa video nyo eh. Inspeksyonin natin, puntahan natin yung ano, yung lugar. ilalim. Ang mga nandun lang, mga kaldero. Hindi kaldero. Bakit? May video ba kayo na kaldero? Di sana vinidyohan yun nung time na yun. Inimbestigate. Ganito ang nangyayari men eh. Sa totoo lang, sa ilang beses ko ng pagsama sa ghost hunting, may mga na-experience na rin kasi kami na feeling namin kababalaghan. Ayokong i-confirm na paranormal eh. For example, no, yung kaming dalawa ni Solja, doon sa pinto ng hospital, may tumawa. May narinig kaming tumawa. Ngayon, chine-check namin yung pintuan. Kasi ang unang instinct namin, pag may nangyaring kababalaghan, or halimbawa, may kumalabog, no? For example, wag na tayo doon sa may tumawa kasi komplikado ikwento yun eh. Pero na-debunk yun yung tumawa. Pinto lang pala yun. Sound yun ng pinto na pag ano akala mo tumatawa. Pakita ko sa inyo ha. Ito, totoo to. Naranasan namin ito sa hospital. Yung laughing door. Kasi pag naano mo siya, parang ganito. Yan o, yung ganyan. Kikilabutan ka talaga. Pero wala eh, hindi siya paranormal eh. Ano lang talaga siya, yung sound lang ng pintuan. Tamo. Di ba? Nakakilabot yan. Naranasan namin yan sa hospital. Pero yun nga, debunk, di ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi sometimes may mga pangyayari pag legit ka talaga na alimbawa legit na nangyayari yon, hindi mo na maiisipin na ano yun na paranormal yun eh. For example, no, pumunta tayo ng Baguio. Nag-arkila tayo doon ng bahay na luma. Tapos may narinig kang kalabog, 'di ba?
Unang-una, hindi mo na maiisipin na multo agad yon sa totoong settings. Ang gagawin mo, checkin mo muna yung kumalabog. Baka mamaya yun ay pusa lang, yun ay daga, 'di ba? Or may gamit kayo na nalaglag lang dahil due to gravity. Hindi mo agad iisipin na multo yun eh. Yung pag may kumalabog na ganon. Or halimbawa, may nakita kang, may naaninagan kang dumaan na nakaputi. Checkin mo muna yon bago mo sabihin na walang tao. Pero ito kasi nangyari dito, men. Bumukas yung drawer, no? Kung ako nandyan, unang instinct ko, tinan mo nga sa ilalim, baka meron dyang nagtatago sa ilalim. Yun ang unang instinct ko kagad na hindi nila ginawa. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, yun yung instinct na dapat na na for example, ganyan. Gumagalaw. Ang ginawa nila, lagi nilang pinaprime yung drawer na yan. Hindi naman nila chine-check, baka mamaya sa ilalim, may ano ba to? May mechanism ba sa ilalim to? Never naman nilang ginawa yun eh. Automatic nag-conclude na agad sila na multo to. Na sa tunay na buhay, hindi mangyayari yun. Tamo, yung mga sinasabi niya na chinek niya yung ilalim, kwento na lang yun eh. Kasi yun yung hindi nila ginawa nung time na sinushoot ito. Yung likod ng cabinet ay kwarto na. Sa may Tamo, yung mga kinikwento niya likod ng cabinet na hindi nga natin nakita sa video dahil iniiwasan nung nagvi-video eh. ilalim naman, nung bumukas yung cabinet, pati yung drawers, nakita ko na walang tao sa ilalim. Anong proof mo nun na nakita mo na walang tao sa ilalim? Wala, kinuwento mo lang. 'Di ba? Mga nandun lang, mga kaldero. Isa sa iniisip kong possibility yung baka merong trigger. Pero sabi ko nga, inconsistent siya. Hindi siya yung mechanical na point A to point B. Parang nag-open siya ng todo, half lang, tapos bumabalik ng mas mabilis. Kung gagawin yon medyo complicated. Ang hinala naman ni Riz, ang nagpaparamdam sa bahay bakasyonan, Talagang paramdam na agad. walang iba kundi ang may-ari nito na sumakabilang buhay na. Ang may-ari ay dalawang mag-asawa, Ang hindi ko naiintindihan, magpaparamdam din lang yung multo, yung drawer lang ng ganun lang sila ng ganun. Hoy, magpaparamdam tayo. Hindi man lang may marinig silang boses, or iba man lang, kumatok man lang, hindi yung puro ganun lang ng drawer ang ginagawa. tanda na. Yung lalaki, kakapanaw lang 2 weeks before namin narentang yung bahay, doon ginawa yung bukol. Ang tanong ngayon, saan itong bahay bakasyonan na ito? Sa may Virginia. Kami ng mga pamilya ko ay pare-pareho ng US citizen. Hindi naman pala mapupuntahan. Wala na rin daw ideya si Riz kung naroon pa ang bahay. 1 dekada na ang nakalilipas o taong 2016 pa raw kasi nila nakunan ang video. Pinagdasal na lang namin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Sa dulo, Kaya pala English speaking, no? pwede mong i-replay ang video. Baka sakaling mahanap mo ang dahilan kung bakit ito nangyari. Sino gumagawa nito? Open it right now! Pero kung ikaw mismo ang naroon, iisa lang ang tanong. Tatayo ka na lang ba o tatakbo? Parang pinatatamaan niya doon yung nag-video, no? Nakatayo lang, focus lang siya nag-video, walang reaction. Now, kung ako ang tatanungin nyo, hindi pa rin ako convinced, hindi totoo. Kung ako ang tatanong nyo, tandaan nyo ha, ako kaibigan ko na si Sir Ed Caluwag. Supposed to be, dapat mapaniwalain ako sa mga ganyang bagay. Pero hindi ako naniniwala. Ngayon, kung maniniwala kayo, di bahala kayo. So, yun lang muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.